ang oras at araw mo sa lupa. Paano? Ma? Wala ka man lang naadalang kaluluwa. Ma? Ano yung silbi o kabuluhan ng buhay mo dito sa mundong ibabaw? Kumain ka lang, uminom, magsaya, gawin kung anong gusto mo. Hindi po pwede ganun, kapatid. May purpose ka. Huwag mong isipin na, wala namang Diyos eh. Meron ganun eh, meron ganung mindset eh. Wala namang Diyos, gagawin ko kung anong gusto ko. Magpapakayaman ako, gagawin ko kung anong maibigan ko. Sana nga, ganun. Ha? Good for you. Ha? Sabi nga ng Bible, nandito lahat ng kasagutan eh. Ano nga ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man ng yaman ng mundo, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Sige, ikaw na ang pinakamayaman, pero bukas patay ka na. Tatanggapin mo? Sige. Ikaw na, ikaw na. You are the most richest in the world. But by tomorrow, patay ka na. Ayaw mo siguro yumaman. Sige. Kaya nga, lalo na kung malalaman mo, yung bad news, yung eternal death, no? Na yung kakaharapin mo sa kabilang buhay. May dalawa pong eternal life and eternal death. Kaya nga po sa John 3:16, sinabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita nyo? Gayon na lamang, ibig sabihin, hindi masukat, hindi matingkala ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Bakit kailangan mamatay ng Kristo? Kung maliligtas ka lang ng mabubuting gawa mo, wala nang bababang Kristo dito. Wala nang magpapakahirap, magsasakripisyo sa krus. O kung ikaw, yung pagpapakabuti mo ay magiging dahilan upang mapunta ka sa langit. Aba, napakabuenas mo kapatid, pero hindi ganoon ang sinasabi ng Scripture. Sa Gawa chapter 4 verse 12, makikita po natin dito na walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit, na sukat na ikaliligtas ng tao, kundi yung pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Wala nang iba. Wala na pong ibang gawa ng tao ang makakapagligtas sa Kanya. John 14:6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wala pong daan ng kaligtasan. Huwag na po tayo mag-imbento ng kung ano-ano. Siya lang po ang kaligtasan. Kaya ang sabi niya, sa John 11:25, I am the resurrection and the life. Ako ang buhay at muling pagkabuhay. Mamatay ka man, mamatay man tayo, na naniniwala kay Kristo, nananampalataya kay Kristo, ay muling mabubuhay. Pinapaniwalaan mo ba ito? Ngayon, kung ikaw may proper relationship, true relationship with God, talagang ikaw ay ligtas. Secured ka. Di ba? Secured ka. Pinagbuhusuan ka ng dugo. Di ba? Kailangan lang, para matiyak mong kaligtasan, tanggapin mo si Kristo as your Lord and Savior. At mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban. Yung lang naman hanggang mamatay ka. Hanggang kunin na ng Diyos ang hininga mo. Kay Kristo ka. Ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Siya po ang nakakaalam kung paano ka mapapabuti. Kaya, kung tayo po ay handang tumanggap sa Panginoon, tumayo po tayo. Tumayo po tayo lahat. Sabayan niyo po ako sa panalangin. Panginoong Hesus, naamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen.